Yan, magandang umaga po sa inyo mga kularawan. Yan, sa mapagpalang araw, to God be the glory. Salamat sa panabang buhay at kalakasan at kanya pong pinibigay sa atin panabang buhay. Dito po tayo sa Gloria Oriental Mindoro. Ayan. So mag-spray po tayo ng foliar. Dito tayo kumukuha ng tubig. Yan. Ayan, sapa po ito. Sapa. Samahan niyo po ako sa aking pong pag-i-spray ng foliar at at pang-uhod. Brodan. Pang-uhod po ito. Dahil nagabalot-balot po ang dahon. Ito po ay ano po ngayon? Sakto. July 27 po ba ngayon? Kung July 27, araw ng Lunes 2025. 2 months po ito. Saktong 2 months. Itong palay natin. Palay po ito sa kaitaasan. Palay sa kaitaasan. Tanim na rin po natin lakatan. No? Ang lawak po nito ay 5,000 square meter. Kalahating hektarya. Kalahating hektarya po ang lawak po nitong taniman namin. Isang bahagi pa lang po ito ng taniman ko na palay. Ito po yung dating sagingan. Sagingan pa naman hanggang ngayon. Sagingan. Ayun, pahon. Gumanda po lang yung saging. Dati pangit na yung saging nung madamo. Nung nahawa na natin, ayan, in-spray natin ng pandamo na parang glyphosate. Yun, naggandahan po yung saging. Nung mahawa na, wala na po yung damo. Tinam naman natin ng palay. Yun. Tingnan po yung saging, oh. Yung dahon ng napupunit na, nabubali na po yung dahon. Sa laki ng kanyang puso. Laki po ng kanyang puso. Saba. Diba yung bandarong po lakatan? Lakatan po yun, oh. Yung bandaro na yun. Ito. Puso. Naka isang tangke na pa. Ang gamit natin ay sprayer na decharge. Nabili lang po natin ito sa TikTok. Murang mura. Kasama na po ang shipping fee ay 1.3. Yung tanda ng gabi, oh. Ubos na sa tipaklong. Tipaklong ang kumakain. So kita nyo po ba? Yan yung saging natin. So ni-spray din po pala natin ito ng pandamo. Hindi na pa tayo nagamas. Ito po yung mga pinadoblihan natin nung nalisan dati na sobrang laki na, kaya halos hindi na siya matalban ng pandamo. Yung pandamo po natin na ginamit na yun ay medyo may kamahalan sa mga walang pambili. Kakaunti ang pira, mahal. Dahil ang 1 litro po niya ay 1,600. Pero matipid naman po siyang gamitin. Tagal na. Tagal ko nang gamit yun. Gamit pa sa tubigan. Tingnan nyo. Halos lanta yung dahon ng mga damo. Yan po yung damo na yan, yung tawagin po dito ay hapon-hapon. Mabilis siyang tumubo. Ayan, gabi yun. Ayan. Mga tipaklong nakain yung dahon. 4 months po ito, tanim natin palay. 4 months. 120 days bago maani. Ito po yung palay sa taas. Talaga pong sahod ulan siya kung tawagin. Kapag nag-init, July ng buwan ng August, talaga pong malaking sintor. Di-decrease ang ani. Uunti ang ani. Dahil yung kanyang mga uhay ay naunok sa katawan pa lamang ng palay ay doon na nabuka na siya. Kaya pangit. Nakabaluktot ang uhay. Karamihan dahil nakabaluktot, nagiging ipa, hindi po bumibintog. So kaya panalangin po natin
Huwag pong magtag-init sa July ng August, sa buwan ng August, no? Pero ngayon po ay kung papalarin po hindi po medyo hindi po tayo tag-initin ng talagang tinding init. Sa 4 na po ito, tama tayo dito sa harvest. Sa 4 na taon na tinatamaan po dito namin, nag-aani po kami ng marami. Last 4 years na po yung sobrang nagtag-init. Parang 2020, sorry. 2020. Ayan. So, yan po mga saging natin yan. Ready to harvest na rin po yan. Oh. Lalaking buwig yan. Mga bagong tanim po yan. Tawag po ay bungalan. Permerang harvest. Unang harvest. Ito, ayan din o, kasamahan yan. Pero nahuli ito dahil kapuso palaan po yan. Katagtag palaan pa ng puso niya. Ayan. Pagpensya nyo kapag medyo magalaw talagang naglalakad lang po tayo eh. Kaya medyo magalaw. Minsan ay natutumba po tayo. Hirap maglakad dahil naiwasan natin yung mga puno ng palay. Pangalan po nitong hasik namin. 3 klase po itong hasik namin na palay dito. Yung malagkit na yung kulay violet. At yung inaritis or triangle. Ang ibang tawag ko ay triangle dahil sa dulo na uhay ay 3 silang butil na magkadikit. Kaya triangle ang tawag. So yan po yung saging dito. Yan. Ready to harvest na po yan. May team lang. May team. Ito po yung isa, dalawa. Magkasabay po. Magkasabay din tinanim yan. 1 taon lang po harvest na yan pag yung saging. Harvest na 1 taon, bilang lang 1 taon. 8 months na bunga na o 10 months. Bago 2 buwan pagkatagtag ng puso. Pwede na pong harvestin. Matigas na siya. Ito, lumago po talaga yung saging. Yan, natagtagan namin ng mga suwi. Ito yung tinagtagan ng mga suwi. Ang dami. Nagsuwihan po siya ng marami nung mahawan. Nung na-spray ng glyphosate. Pwede rin pong demolition. Pwede rin pong yung herbicide. Herbenex. Ayan, bagong puso lang po. Bagong tagtag ng puso. In-spray po natin dahil full year para may kasama rin pang uhod, pang insekto. Para pag full year po 2 linggo po ang pamagitan bago mag-spray ulit. Pero ito, nahuli po tayo dito ng spray dahil 2 buwan na ito. First time lang po natin in-apply ng pag-i-spray So tayo po may buta tayo. Nakabuta tayo. Dahil mabaho din po yung gamot, mapangit din po sa balat. Talaga pong makati. Lalo na po pag yung medyo yung panda mo rin, yung demolition o herbenex. Talaga mainit sa balat, sa paa, sa hita. Laking aluan po nitong sprayer na ito dahil hindi na po isang kamay lang gumagana para tayo makapag-apply, makapag-spray. Hindi po masahit sa balikat dahil kapag yung dibomba talaga pong nasa sa balikat dahil kada digin mo po nabaon sa balikat yung nyo, stirrup, yung tangkay. Yan yung tabi yan. Mataas po yan halos hanggang liig ko na. Tingnan nyo po pala hanggang liig. Ako ang taas ko po ay 5'9". Malapit na po tayo 5'11". 5'11 po ang taas ko. Sabi nga pag basketball ay pang center or pang front. Yun. Pero hindi, tagal na po natin hindi nakalaro ng basketball. Tuwing lang kapag malapit na po yung pista ng barangay, doon lang tayo naglalaro. Pero nung nakaraan pong pista, hindi tayo nakapaglaro dahil talaga pong sakripisyo rin. Sobrang pagod din, hindi na kaya ang katawan.
gusto ng isip pero hindi kaya ng katawan dahil maghapon tayong nandito sa bukid, nagtatabas, naghahawa ng sagingan, pawisan maghapon, ligo ng pawis. Tapos pagdating ng hapon, gabi, naglalaro ka ng basketball, lakad ka, takbo ka. Talaga pong hindi na kaya ng katawan. Talagang lag na daw, sakit talaga po yung hita mo. Dahil doble pagod na talaga, panghina ka na. Kaya medyo nagpahinga po tayo ngayong taon, hindi tayo nakapaglaro ng basketball. Pag kanlong po medyo mahina, may palay, madilaw ang palay. Dahil kanlong na nga, saka malapit na sa puno, nagawa na po ng sustansya ng saging. Ang saging ay talaga pong maakas din. Grabe din siyang sumipsip ng pataba. Kaya kapag hindi mo po talaga, hindi ka nag-apply ng fertilizer pataba, kaya organic, mga chicken manure or hayop, kalabaw, baka, talaga pong mahina ang halaman. Lalo na po kapag nag-spray ka ng pandamo, yung herb, yung spray mo ng glyphosate at emulsion or herbenex, talaga pong kailangan maglagay ng mga pataba. Or pwede rin po magandang sana mga synthetic din. Mga yung 4600 ammonium. Ganda po yung mga pataba. Yung mga pino parang asin. Ayan. Na-apply po natin dito yung ammonium na mapino. Ito yung lakatan natin. Laki po ng hinarbis natin dito. 11 kilos. Yung ito yung bali na. Tiniba na po natin ng mga pa 2 weeks na po ngayon. Mga pa 2 weeks na yun. Ganda rin po na sa talaga pong gumanda yung saging niya. Tingnan, bali-bali yung mga dahon, bali-bali po yung dahon niya. Ayan. Putulan po natin ng mga suwin na pruning. Talaga pag pruning, talagang hindi makalaki yung palay. Ang damo po dito, hindi tinalban ng damo na pang yung gamot pandamo. Pang tinalban pala sa una na nagkulundot siya na suminter na gumagal sa pag laki po. Lumagal sa paglaki naman, kaya medyo nahuli na, hindi na po nakahabol sa palay, hindi na siya nakatabon. Yan po yung kagandahan, dahil kapag malaki na po talaga yung damo, hindi na rin po talaga mamatay, sumisenter lang yung talbos lang na mamatay. Pero yung kagandahan, yung may pinong damo, yung may liliit na damo, yun po talagang patay siya. Kaya dumadalang po. Hindi pa ito nagamasan, hindi po namin ito ginamasan. Ito po yung isa rin sakit ng palay pala, yung nagkakaroon po siya ng yung tulpok na yung itim, yung tulpok na maitim, parang namatay. Center po ang palay, dumadalang, hindi siya lumalago yung palay, hindi man sumusuwi. Kaya ito po yung dapat talagang mabugbog ng foliar para tumaba. O kaya po yung mayroon pa din po ini-spray dito, yung sabi nila yung fungicide. Yan daw po ay fungi sakit. Kaya mayroon din po tayong na-apply na fungicide, pero hindi pa po natin ito na-apply ng fungicide. Kapag nagpatuloy po, lumalawak, dumadami pa rin, tuloy-tuloy niya, yung laki. Titingnan po natin, babalikan natin mga 1 week. Kapag lumalaki, dumadami yung kanyang lumalawak yung effect
yung effect, yung ano tawag, epekto, yung applyan po natin ng fungicide. Meron din naman po tayong ito pong ina-apply natin dito foliar ay ano, Crop Giant lamang, mumurahin. Yung tig 1 kilo yung ano, kulay yun, tig 1 kilo po yun, hindi kulay dilaw. 300 lang po 1 kilo. Matipid na po yan, tagal na rin gamit, malawak na talaga may spray mo. Ay ito po tayo dapat nakalagay ano, pwede po mag-apply ay ano, kada tuwing magpalipas lang po tayo 2 linggo, pwede na ulit tayo mag-apply. Ito po ang buhay namin dito sa bukid Gloria Oriental Mindoro, Barangay Buong Lupa. Ayan, sana po huwag pong tumindi ang init sa buwan ng August para maka-jackpot ulit tayo, makadami ulit po tayo ng harvest. Ito yung lakatan po natin tanim, kasabay ng palay. Ganda na, ang bilis pong gumanda ang lakatan. Ngayon po napapansin ko din dito yung turdan, talaga pong umuunok, nabubulok yung katawan niya, yung labas na katawan. Ayan, lakas po ng hangin, pumupunta sa muka, nagapang saboy. Kaya maglalagay po tayo dito ng ano, pantabo sa ilong. Pag salubong po sa hangin, talagang nagapang saboy. Lakas po dito palay, malago. Tingnan, may ano eh, may sakit pa talaga yung fungi. Dahil wala pa talaga tayo na-apply ditong gamot eh. Galaan nyo po yan, 2 buwan. Na ito po, nagbubuntis na ito. 3 buwan ay ano na po ito, mabintog na yung kanyang katawan. 3 buwan, 90 days. Dami rin po dito ng daga. Yung mga tanim pong mais na pinabula nating mais, oh, tingnan niyo. Yung mais, oh. Ilan lamang yung isa yung nabuhay. Puno po yan, oh. Yung mga ganyang walang palay na tanim. Tinamnan ko po yan, kaso dahil nga sa daga, kahit sibol na mataas na siya, 1 dangkal ng taas, nahukay pa rin. Kanya pa rin binubunot, nahukay ang puno, nakain yung binhi, yung laman. Kaya yun, patay pag nag-init. Siyempre, yung iba naputol din, putol na yung katawan, yung puno. Kaya patay rin. Malago po dito, hirap makahakbang. Malago na, 2 buwan pa lang po yan. Kung sa tubigan ito, talaga pong bintog na po yung katawan nito, buntis na siya. Lapit ng baka yung iba po ay puswa ka na, naabukan na yung uhay, yung yung uhay, yung laman, yung butil. Mag-apply po ulit tayo dito ng pandaga. Nung 1 buwan pa lang po ito, nag-apply tayo ng pandaga, naglagay tayo ng pain. Kaso kita ko ubos na, wala na pong tira. At umatake na ulit sila. Mayroon ng mga bagong putol. Kaya kailangan po natin mag-apply ulit. Yung pag may apply po natin na yun, sa ipa ng yung ipa sa gilingan, yung nasa labas, yung tinatapon, yung sinisilab, tinatapon.
Yun po yung ating tinatabon. Ano, nilalatag muna natin bago yun, naglalagay tayo ng sa gitna po natin nila. Pinapatungan ulit natin ng iba. Dulas. Padalawang araw na po ngayong uminit dito, July. Talagang July 27. Palad po ang Oriental Mindoro dahil hindi po dito dumaan ng bagyo. Dahil marami po sigurong nanalangin sa Oriental Mindoro. Salamat sa Panginoon. Pero bumaha din po dito. Ang laki din ng ilog. Pero wala naman pong namatay. Pero sa Occidental Mindoro para pong mayroong namatay po yata dahil sa baha. Ito po yung pinakamalaking ano natin, palay. Pinakamataas na. Ito yung malagkit. Malagkit, kulay violet. Kulay tinta. Ganda po nito. Pero ano, pag kinain mo pa mayapa, matigas yung balat. At hindi magasino siya pong malagkit talaga. Parang kaunti lang. Kulay, ganda po. Ganda ng sibol, mataba. Kulay violet ang ano po nito, katawan. Pati yung ano, balat niya. Pag nagbunga, kapag ito pa may bunga na, papakita ko sa inyo kulay violet. Ganda. Pero konti lang po ito, mga isang salop. 3 kilo lang po ito. Take namin ito. Hindi namin dinamihan. Pag may okasyon lang po ito kinakain eh. Pag may okasyon yun. Nagluluto tayo ng mga sinukmani. Mas maganda ito sinukmani. Hindi libre ka na sa food cooler. Init na. Oras po ngayon, alas 10. Nahuli tayo. Tanghalian tayo nagising. Hindi tayo nakapag-pull. Pero medyo kanlong na po. Maulap-ulap. Maulap pa naman natin. Ito po yung tanim na tinamnan ko ng mais yun doon. Hindi po umubra. Talagang hinukay siya ng daga. Yung mais natin. Kamote. Gabi. Kaya sa ibang gabi na lang itanim. Hindi sa mga kawang-kawang po ng saging. Yung para yung hindi siya nainitan. Hindi siya nakakanlungan ng saging. Yan o, puno na po ng gabi yan o. Yan, hanggang doon sa sapa. 100 piraso na po yung itanim natin gabi dyan. Kasi nagkukulang tayo. Wala. Oo, pero may makulang pa sila siguro ng binhi. Pantanim pero wala tayo. Wala parang oras. Wala pang araw tayo. Para dyan. Yun. Yun. Yung kabila, yun. Sa pinsan ko. Ayan. Madilaw. Parang hindi siya nakapag-apply pa ng abono na synthetic. 4600 ammonium. Mapino. Ganda ng malagkit. Malagkit. 3 kilo lang po yan. Sa 3 kilo lang yung bini. Kaya pong violet. ...23 minutes. Hanggang 25 lang po tayo. 25 minutes. Ang ating gagawing video. Yan. So, panalangin nyo lang po, no? Panalangin nyo lang po na tumama ulit kami. 5 taon na po ito. Kung kami papalaro ulit dito sa palay, sa bundok, sa kaitasan, ay 5 taon na itong marami kaming ani. Tinatamaan po. Pinapaboran tayo. Tayo saging. Salamat na po. Yung mga saging at no. Oh, grabe na sana pang hinayang kung malakas po ang hangin dito, yung bagyo. Pero ulan lamang. Tingnan yung mga saging, halos hindi po napunit yung mga dahon niya. Kaya mapalad ang Oriental Mindoro. Ganyan po kapag maraming nanalangin. Kapag maraming mga Kristiyano
sa isang lugar. Katulad sa panahon ni yan, sa panahon pala ni ano, no, ni Abraham at ni Lot, magtiyo yung Sodoma at Gomora, yung mga bakla tumboy, yung mga anghel ay kanya pong, yung mga anghel ay gustong sipingan ng mga taga Sodoma at Gomora. Gawa ni Lot ay ibinigay, ibibigay niya yung dalawang anak niya na mga babae, mga dalaga, para yun na lang sana sipingan. Pero ayaw pumayag ng mga taga Sodoma at Gomora, kaya binulag at pinawalan na sila ng apoy. Sumagat sa galit ang puot ng Diyos. At ilan lang po yun ang palataya, dalawang anak at mag-asawa ni Lot. Bali 4 lamang, sabi ng Diyos, nakipagtawaran. Sabi ni Abraham, Lord, paano kung may 50 na mananampalataya doon tumatawag sa iyo na nanalangin, ay itutuloy mo pa ba yung yung pag-apoy, pagsilab, paggunaw? Ay sabi, dahil sa 50 hindi ko itutuloy. Ay kung may 30, dahil sa 30 hindi ko itutuloy, sabi ng Diyos. Ay kung may 10, dahil sa 10 hindi ko itutuloy ang paggunaw, pagpapawalan ng apoy. Ay wala pong 10, 4, isa pamilya lamang ni Lot yung tumawag. Kaya talagang bago yung pumunta pa yung mga anghel, gustong sipingan pa para tingnan, subukin kung talagang 4 lamang yung pinapunta ng Diyos. Kung 4 lamang yung mananampalataya doon, dalawang anghel, gwapo daw, talagang makikinis ang balat yung mga bisita ni Lot. Kaya anong hating gabi, yun, pumunta yung pinalibutan yung bahay. Gusto ibigay ni Lot yung dalawa niyang anak, pero ayaw. Kaya ngayon po, balang araw, ngayon dumadami ang bakla tumboy, hindi ka nagtataka, dahil sabi ng Diyos, gugunawin niya ang mundo, hindi na sa pamagitan ng tubig, kundi sa pamagitan ng apoy. Yan po yung totoo. Kaya mahal na kayo mga bakla tumboy, mahal namin kayo. Kaso mahal namin kayo, kaya sinasabi namin ang tunay, ang totoo, na may kaligtasan kayo kahit kayo bakla tumboy. Basta tumalikod lamang kayo, bumalik kayo sa dati yung pagkatao, maging babae kayo, maging lalaki, mahal kayo ng Diyos, mahal namin kayo. Kaya sinasabi namin ito, yung totoo, yung tunay na sa Biblia, sa Bible. Hindi namin dinidiscriminate, kundi sinasabi namin katotohanan lamang, dahil mahal namin kayo, ayaw namin kayo mapahamak. Ang tunay na hindi kami galit sa inyo bilang tao, kundi galit kami sa ginagawa ninyo na kasalanan, dahil yun, talagang biktima din lamang kayo ng kalaban ni Satan, ng kaaway. Ang alisin nyo ang galit, ang puot sa inyong mga puso, sa inyong dibdib, kundi sumunod kayo sa salita ng Diyos. Magbasa kayo ng salita ng Diyos sa araw at gabi. Thank you very much. Salamat sa inyo. To God be the glory po. Maraming salamat.